Magandang araw mga ka-e-bike, meron na naman tayong pagpapraktisan ngayon at may nagpa-repair na naman sa atin. Ang issue ay bigla na lang hindi umandar. Ayun, pero chinarge naman daw to ni customer. Tingnan natin no, kung meron. So suggest ko lang pag magte-testing kayo, kung may power kailangan naka-jack o sakyan nyo para hindi automatic umandar kasi matic naman to, di ba? Baka bigla kayong lumipad. At sumimplang. Ayan, may 51 volts naman siya pero ayaw umandar. Yan, tinathrottle natin. Inaangat-angat natin tong lever, baka gumagana lang ang sensor. Yan, angat natin, angat. Yan, ay nangalay na siguro yan. Kaya ayaw pa rin talaga. Ayaw niya pa rin umandar kahit i-throttle. 51 volts dapat umandar-andar na yan eh. Kaya pa yan. Ayan. Drive reverse, ayaw pa rin talaga, no? Yan, ayaw pa rin niya kahit anong gawin. So napagpasyahan ko na ano na lang to, buksan na lang dito sa may pinaka controller niya o i-jack ko muna para hindi umandar ng kusa abang nare-repair, dahil mahirap ang e-bike na i-repair na magtiwala ka na i-on mo na baka biglang umandar. Yan, so pwede mo tanggalin yan para sa screw. Yung screw 4 yan para hindi ka mahirapan. Pero ang gawin ko dito, i-ano ko lang muna. Ang gagawin ko dyan, yung susungkit-sungkitin ko lang muna, no? Magbo-voltage reading muna tayo. Tingnan natin yung mga requirements natin kung maabot niya. Sungkit-sungkitin ko lang muna to, no? So, una kong ginawa dito, chinek ko muna yung motor kung okay pa. Tinignan ko yung requirements yan. Tinignan ko yung motor, tatlo yan. May tatlong kulay yan na hall sensor yan. Green, blue, yellow. Tinignan ko muna kung okay ba. Gumagana pa ba yung hall sensor niya? Nagpa-function. Okay naman. Okay, hindi pa naman siya raot. Okay pa. Ayan, nag-function pa naman yung tatlo siguro. So sunod kong i-check dito yung throttle na. Ayan na naman ang nagpapatakbo sa e-bike natin din, isa sa mga parts na kung bakit natakbo. So hinanap-hanap ko rin yung parts dyan. And nakakalito din ng mga kulay. Ayan, so na-reading nga natin ay 1.9 volts na dapat ay wala pa yung reading. So hindi na tayo nagpaligoy-ligoy. Yan, tinathrottle ko yan, hindi nagbago, no? Naka-steady na siya sa 1.9. Dapat 0 volts pa yan. 0.7, 0.8 pasok. Pero siya naka 1 na agad. Na advance na yan. So binaklas ko na. Hindi tayo nagpaligoy-ligoy at pinalitan na agad natin yung throttle niyan. Tingnan natin yung wiring kung parehas sa test parts na meron tayo dito sa shop. Yan, tinanggal na natin yung mga tornilyo para maayos. So masubukan natin kung gagana ba siya o hindi. At ito na nga yung ipalit natin na parts na throttle. Ayan. Bali iba lang siya, no? Meron siyang function na drive reverse and 1, 2, 3. Pero 1, 2, 3 din naman niya magagamit yan. Drive reverse lang. Kasi yung original niya wala naman yan. Okay yan. Tapos yung kabila meron din naman yung handlebar na pamalit doon. So yan, kung nakita nyo, tinitignan na natin kung parehas yung wiring niya para mapalitan na natin, matestingin na natin. Kasi kung hindi naman parehas, i-ano natin yan, i-convert. So parehas naman siya. Ang gagawin natin yan ay salidahan na yan. Yan. Tapos tingnan natin kung magbago. Dapat mga nasa 0 volts, no? Yan, on muna natin. Dapat meron siyang 0.7 o 0.8. Mawala na yung nawala na yung 1.9 volts. So testing na natin dito nga sa part na to. Nakalimutan ko, iba na pala yung throttle o ayaw umandar. Iba na pala yung throttle na pinalit natin, no? Hindi na pala yung dati. Yan, so palitan natin. Ayan,
Dito na pala yung nakasalang, nakalimutan lang. Tingnan natin, i-throttle natin mga ka-e-bike yan. Tingnan natin kung gumana na, no? At magbago na yung voltage. So yan, tingnan natin kung umandar ng rida. Ang rida niya, yun. So nakita nyo naman na yun lang ang pinalitan nating parts, gumana na. Okay, ibig sabihin ng sensor niya. Yan. So pinaulit-ulit ko nga, tumaas na up to 3.5 volts. No? Pag ganyan, normal na yan. Tapos pag hindi mo tinrottle, nasa 0 volts. O yan, iniulit-ulit ko pa para sure yung wallet ng customer natin. Yan. O kita nyo naman na umandar na. So throttle ang ano natin. So nilagay ko na nga yung throttle doon sa kabila, in-insert ko na din. Yan. Para matapos na. At yan, nung na-insert ko na, din drive test na, nasara ko na rin, di ko na napakita. Ganun lang naman yan, madali lang naman mag-insert nyan. Nakita nyo naman, inatras abante na natin yan. Kaya makita nyo okay na. So tapos na yon.